kalooban niya na gamitin ako, wala. Hilang madali ang pagkuhan kasi maraming mga tentasyon sa buhay na talagang susubukin ka. Lalo na yung sinabi na oposisyon, hindi mawala yan dahil dito sa loob ng simbahan. Nandiyan talaga na kaya nga may sinasabi na sa salita ng Panginoon na may kambing at saka tupa. Hindi kasi magkaparehas yan kahit na magkakapatid tayo dito sa loob ng simbahan. Mayroon talagang kambing at saka tupa, pero pagdating ng panahon ng Panginoon ang magbukod yan, ibubukod yan. Hindi pwede ipaghalo ang kambing sa tupa. Kasi kaya nga ang mensahe, oposisyon. So, yung oposisyon, yung bali yung kambing, na laging kumukontra sa gawain ng Panginoon. At saka ito naman yung ang ambasador sa salita ng Panginoon. Oo, yung kulang ang ng Panginoon. Pero sabi ko nga sa kanina, ano naman ang magagawa ko Lord kung dito, mga kapatid. So, kailangan talaga yung sa experience ko, hindi ko pagmayabang, alam mo Panginoon yan. Dito talaga kailangan ng prayer warriors bago sumugod sa paghayag ng salita ng Panginoon. Amen. Kasi ang paghayag ng salita ng Panginoon nagsimula sa atin yan. Yung buhay natin, kung paano natin pabago sa Panginoon, gagawin natin na natin buhay na isuko sa Kanya 100%. Na hindi naman ibig sabihin na hindi ka makagawa ng kasalanan. Pero yung kasalanan na hindi naman na yung hindi nakakalugod na katulad ng lagi ditong mambabae o anong ginagawa mo. Kailangan talaga na pure ka sa harap ng Panginoon kung gusto mong magpagamit. Kaya nga sabi ko, minsan kay Kuya Rin, magalit na ako dito kay Kuya Rin na hindi nga madali ang kailangan baguhin mo muna ang sarili mo bago ka magpagamit sa salita ng Panginoon. Paano mo ihayo ang salita ng Panginoon kung ikaw mismo nakitaan ka hindi ka karapat-dapat sa salita ng Panginoon na dalhin mo sa ibang tao. Kagaya, walang pinagkaiba yan sa yung gusto mong alisin ang buhay ng iyong kapatid. Pero yung truso na nandito sa mata mo, ibig sabihin, yung maliit niyang kasalanan, gusto mo na alisin, pero ang malaki mong kasalanan, hindi mo inalis. Alam ng Panginoon yan. Kaya hindi madali ang pagpapagamit sa gawain ng Panginoon kung mayroon kang tinatagong kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya yan ang bangko na every time gusto kaya ba dahil sabi ko Lord siguro mga kapatid sa akin naranasan ko noon na hinahabol ako ng espiritu pagka hindi ka handa kasi ang ko talaga nung una gusto kong maging missionary. May Iglesia, sinubok ko yung kaya hinabol ako ng 5 espiritu ang umabol sa akin. Siguro, matawa lang kayo kasi hindi nung naranasan. Pero sa akin na naranasan, nung hinayuan ko yung tao, bawat tao ay may espiritu na naghahawak niyan. Espiritu, kaya hindi madali kung hindi handa ang sarili mo. Nung ako ay umakyat sa bundok, naghayo kami yung salita ng Panginoon, hindi madali kasi ang mga tao doon, yung sabi na nandoon ka sa mga hayong gubat, totoo yun, na parang doon ka, papatayin ka na lang. Pero hindi yan gagawin ng Panginoon na mamatay ka doon. Dahil ang Panginoon ang mag-protection siya, ang mag-protekta siya. Kaya, pag narinig ko, ang Ambassador Christ, paiyak ako kahit naranasan ko. Ako ay nagayo na talagang hinabula ko na walang tao sa likod ko. Pero may narinig ako na 5 tao na umahabol sa akin. Spiritong bad spirit ba na? Tapos naabutan ako ng bad spirit. Sinakalapan niya akong pahinga.
ang ginawa ko, sabi ko, Lord, tulungan mo ako ngayon dahil hindi ko sila nakikita. Sabi ko, ang ginawa ko na lang, pumunta ako sa church kasi nandun yung youth pastor namin. Hindi naman youth pastor, pero bata pa kasi yung pastor namin. Eh, nandun ako. Ang ginawa ng pastor ko, sabi niya, tahimik lang yung pastor ko eh. Tapos nagpatugtog na siya ng worship song. Kung nagsakal sa akin, naramdaman ko na lumaya sila. Kasi nung narinig nila yung kanta ng Panginoon, umalis na sila. Pero totoo talaga mga kapatid, pagka lalo na sinabi ni pastor na dito sa bata, totoo. Kailangan aanin yung mga tao ron. Pero unang-una, we must prepare. Prepare natin ang sarili natin bago pumunta na sumugod. Hindi basta-basta, kahit na lang sabihin natin na nakikita na parehas tayong tao, hindi, may espiritu na nagahawak yan. Totoo yan sinasabi ko. Kaya praise God, glory to God, all the glory belongs